Namamana nga ba ang chronic illness? Ang tinutukoy kong sakit ay yung tulad ng mga hypertension, heart disease, stroke, fatty liver, diabetes, PCOS, cancer, at marami pang iba. Malimit sa mga sinasabi ng tao sa kasalukuyan na kapag may sakit na ganun, yung mga nabanggit ko, ang mga tao ay dahil may lahi sila. Sinasabi ng doktor during interview, and meron sa pamilya o kamag-anak at nag-conclude sila na kaya sila nagkasakit dahil it runs into blood. Himayin natin sa video na to ang detalye at sasagutin natin ang tanong na totoo nga ba na ang chronic illness ay namamana or nasa lahi. 68% ng cause of all deaths sa Pilipinas ay NCD or non-communicable disease or chronic disease. Dalawa ang contributing factors dito. Ang una ay genes and ang pangalawa ay lifestyle, which is kasama na dun yung environment. Ang una ay genes. Iba-iba ang sinasabing percentage ng genes as a contributing factor ng chronic illness. May nagsasabi na 5 to 20%, pero so far wala pa akong nakikitang tumaas dito base sa pag-aaral. Although genetics play a role sa progress ng disease, hindi ito nangangahulugan na yung chronic illness na yun yung destiny ng tao. For example, ang parents mo ay may type 2 diabetes. May risk ka, pero hindi ito nangangahulugan na automatic ang magkakameron nito. Hindi genes ang nagdidikta ng health destiny ng tao. Nai-influence lang ng genes ang susceptibility sa sakit at ang biological process nito, kaya mas mataas sa average ang risk ng pagkakameron nito. Iba-iba kasi ang reaction ng katawan sa bawat factors kapag may abnormality na nangyayari dahil may certain genes ang bawat tao na unique. Ang genes na ito, nakaabang lang. Kumbaga sa barel, ang genes ang naglo-load sa barel, pero yung nagpupul ng gatilyo para ito ay pumutok ay ang controllable factor, which is lifestyle and environment. 70 to 80% ng chronic disease ay ito ang contributor. Ito ang nagpupul sa gatilyo para ito ay pumutok. Ang good news, dahil nga ang factor na ito ay highly controllable, ang sakit ay naiiwasan o kung meron na ay napakalaki ng chance na ma-reverse sa pamamagitan ng healthy lifestyle. So, kahit meron kang genes ng nabanggit na sakit, mapapatahimik naman ito sa lifestyle choices. Ano-ano yung mga tinutukoy kong lifestyle choices? Number 1, poor eating habits. Ano-ano ang kinakain mo? Kung ang kinakain at iniinom mo araw-araw ay puro ultra-processed foods na siya din kinakain ng buong pamilya mo sa loob at labas ng bahay at siya din kinain at inabutan ng lolo at lola mo noon, may problema sa eating lifestyle. Mas malaki ang chance na ang sakit ay mag-progress dahil unti-unti mong pinupulang gatilyo eh. In this case, minamana mo ang eating lifestyle na nakasanayan mo. At yun din ipinamamana mo sa anak mo. Number 2 is poor sleeping habits. Lagi ka bang puyat? Malaki ang role ng good sleeping habits sa health dahil ito yung pagkakataon ng katawan para makarecover, mag-heal, magpahinga at gawin ang nararapat sa katawan. Ang puyat ang isa sa nakakapagpalala ng sakit. Kung puyat ka, mataas yung cortisol level or yung tinatawag na stress hormone. At kapag mataas ito, mataas din ang yung blood sugar at insulin level. Kapag nangyari yon, nababawasan ang kakayahan ng katawan na lumaban sa inflammation at nagkakameron ng problema sa cognitive ability or memory. Apektado rin yon. Ang katawan natin ay may natural na body clock or yung tinatawag na circadian rhythm. Alam nyo, walang salitang makakapaglarawan sa napakalawak na wisdom ng ating Panginoon. Bakit? Ultimo katawan natin may tamang program sa bawat oras. Alam niyo yung gagawing trabaho araw at gabi. Subalit, kung ito ay binabago ng tao sa paraang hindi intended doon sa kanyang natural na ritmo, yung katawan natin. Kaya kung may poor eating lifestyle ka na, which is yung number 1, tapos palagi ka pang puyat, ay paano mo naman aasahan ng katawan mo na magtrabaho at its optimal level? Unti-unti mo nang hinihira talaga yung gatilyo ng baril para pumutok. And number 3 is bisyo, tulad ng drugs, alcohol, sigarilyo, mga kauri. Alin dito ang ginagawa mo? Alin man sa nabanggit ay walang duda na masama sa katawan. Ang mga nabanggit ay foreign or hindi kailangan ng katawan. Ano mang inilalagay natin sa katawan na wala namang purpose, kundi for pleasure lamang, ay hindi mabuti sa kalusugan. Sa katagalan, nagre-react na ang genes at dito napapasok ang progression ng disease along with other 2 factors na nabanggit ko kanina, which is poor eating habits at saka yung puyat. Number 4, what about chronic stress? Gaano ka kalimit ma-stress?
And paano mo siya minamanage? Walang tao na walang stress. Habang buhay tayo, may stress. Kung gaano ito ka-severe, gaano ka-limit, at paano mo siya minamanage, doon na nagkakaiba-iba. Stress weakens the immune system, raises blood and insulin level katulad ng puyat. Dahil pag stress ka, ang katawan natin nasa fight and flight mode. Ayaw ng katawan ng stress. Kaya kapag nararamdaman mo yung stress, anong tendency ng katawan? Labanan yan or takasan. Dahil sa stress, maraming naiisip gawin ng mga tao para ito ay takasan o iwasan. At dito, connected ang bisyo, poor sleeping habits, poor eating lifestyle. Narinig niyo na ba yung pagka-stress, nagko-comfort eating? Narinig niyo na ba yung kapag stress, gusto ng distraction, kaya may mga bad habits na nagagawa or libangan? And syempre, dahil stress ka, di ka makatulog. So, interconnected talaga siya. Sa ganitong sitwasyon, nakukumpleto na ang sangkap sa progression ng sakit or chronic illness. And number 5 is environmental toxins tulad ng pollution. May mga trabaho na may sobrang exposure sa pollution tulad ng smoke, working environment. May mga trabaho na required na laging may exposure sa chemicals or fumes or any toxic substances. Mutagenic ang effect nito. Ibig sabihin nun, nagiging sanhi siya ng direct DNA damage at interference sa damage repair mechanism. So yun yung 5 bumubuo sa poor lifestyle, kaya ang sakit ay nagpo-progress. So ibig sabihin nun, may factor ang genes, may factor din ang lifestyle at saka environment. Pero yung lifestyle, that is highly controllable. Meaning, ikaw yung gagawa, ikaw yung may hawak ng gatilyo. Alam niyo ba na sa India, ang type 2 diabetes ay nadadiagnose na sa mga teens sa urban areas? Lahi ba ito? Bakit bata pa nagkakameron na? Hindi lang ito sa India ha, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Kaya lang dahil ang India ay malaki ang population, mas obvious sa kanila yung statistics ng pag-boom ng chronic illness sa mga bata. And take note na yung mga bansa na apektado nito ay yun yung na-westernize na ang diet, modern food. Kung ang major contributing factor ay lahi, di dapat lahat na nagkakameron nito sa kasalukuyan. Sa old age na lang ito nasulpot. Bakit ngayon? Pabata na ng pabata, na dati naman wala sa bata. At kahit sa matanda, ay wala din naman. Normalize na yung sakop na ito at sa dami ng cases at dahil hindi na ma-reverse ng mainstream medical authorities sa gamot, ang sinasabi na lang ay lahi. Kaya naging normal na din yung salitang lahi. Naging silent dila at gas-gas na salita na kumbaga. Yung salitang yon ginawa na ding excuse ng mga tao dahil ayaw tanggapin yung katotohanan ng lifestyle ang may problema kapag hindi sila gumaling sa kanilang sakit. Masakit man pong madinig, pero yan po ang totoo. Yes, katulad ng sinabi ko kanina, maaaring may inherited kang genes sa mga ganung sakit, pero hindi naman ibig sabihin nun, ito agad ang outcome mo habang naedad or kahit bata ka pa. Paano ba tatahimikin ang genes na to sa katawan mo? Gene silencers, kumbaga. Number 1, more whole nutrient-dense food, preferably yung lutong bahay. Number 2, prioritize quality sleep. Number 3, iwasan ang bisyo. Number 4, manage stress with prayer, relaxation, and other positive activities na makakatulong sa ating mental and emotional health. And avoid overexposure to environmental toxins. Huwag natin ipagkait sa ating katawan ang kakayahan nitong lumaban. Araw-araw, yung katawan natin lumalaban para sa atin. Anumang lason o foreign at hindi normal na pumapasok dyan, pilit niyang inaalis. Design ang katawan mo para lumaban at magpagaling. Ganyan kagaling ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ang tanong na lang ay, binibigyan mo ba ang katawan mo ng bala para lumaban? Or mas ibinubuyo mo pa ito sa panganib at sa away niya? So to answer the question, lahi ba ang chronic disease? In part, yes. Pero 90 to 95%. Hindi ko na gagamitin yung 20%. No. Nasa iyo ang bola kung gigisingin mo ang natutulog na genes or mananatili lang itong tulog. The truth is, you have more power than you think. Your body has more power than you think. Every healthy meal is a medicine. Every step is prevention. Every good night's sleep is a reset. And every choice you make is a vote for the future that you want. Let's stop normalizing sickness. Let's normalize wellness. Because you're not your DNA. You are your decisions. If you have made it this far, thanks for listening. I hope marami na naman po kayo natutunan dito sa maiksing video na to. And if you want to learn more, please watch my other videos para mas ma-inspire kayo to live a healthy lifestyle. Stay strong, stay wise, and stay kind to your body. And of course, don't forget to like and subscribe to my channel. And
God bless you all. Till my next videos. Bye-bye.